Alright, so DevOps night tayo ngayon. Kanina, Ansible, which is server deployment automation. Ngayon, cover natin is application deployment automation. Kasi last time, parang tinok ko last time kasi paano ko in-upgrade yung tawag dito, yung devcon.ph pati pinoyRB.org to tawag dito, to Rails 4 and all that stuff. Ang hindi ko na-discuss is paano ko in-upgrade yung Capistrano. And since dito naman tayo, kanina pinag-usapan natin yung Ansible, sige, tuloy na natin about Capistrano for people who don't know. And let's talk about ano nangyari kasi nag-upgrade siya to Capistrano 3, which is a complete rewrite, and yung gawa ng ni Papa Rico na Mina. Anyway, so check. So, okay, discuss na natin short kung ano yung mga stuff na usapan natin. Sana may net. Okay, may net ako. Anyway, so, hi, I'm Bri. Cameraman ako ng prop. And wala kasing magtatalk, so nagtalk na lang ako ano magiging may magtatalk natin. So yung kanina, tinok ni Mon is yung paano kung marami kang servers, kailangan mo siyang i-set up and kailangan mo automate yun. Kasi kung hindi ka kagaya ko na nag-enjoy magbukas ng bagong VPS instance ba o mag-SSH agad ba o mag-mano-mano install kasi nakaka-enjoy siya parang gumagalaw. So get install, woo! Tapos, install, bigla lang kung nagkaroon ng problema. So yun yung server deployment. Yung ngayon naman, which is na-mention rin kanina in passing, is yung application deployment, which is paano may automate yung pag mag-upload ka ng changes dun sa ating server. So, for instance, kung kunwari ako, nanggaling ako sa Java World nung panahon pa ng dati, ang ginagawa namin, pag nag-deploy kayo yung bagong build, siyempre, compile namin to a WAR file or to an EAR file, login kami sa WebSphere, marami ko yung kiklik-klik na button, bilang upload namin, then sana na-upload ng tama, pag okay, meron pa kami mga iba't ibang pages na kiklik-klik, and so on, maraming steps. Similarly, kung nag-PHP kayo, ang tinuturo sa mga bata ngayon is buksan nyo yung file sila, bigla lang drag and drop nyo overing ano, asa na lang kayo na tama yung upload at hindi nagkaroon ng problema. Pero dito naman sa Ruby world, essentially modern web development, modern development actually. Hindi lang sa ano, even ngayon sa Java and PHP and everything else, meron na yung automated deployment. Since lahat naman ng ginagawa natin, pwede naman natin i-automate since programmer naman tayo, yung ginagawa natin. Bakit hindi natin pwedeng i-automate yung mga bagay na yun? So, for instance, bigay tayo ng use case. Say, kahapon kasi, alaman naman natin kung ano nangyari. Ignore nyo lang itong green pin na ito. Iba yung ginawa ko. Alaman naman natin nangyari kahapon, which nagkaroon ng security alert. So, update to Rails 4.03. So, ang gagawin natin, syempre, change natin yung file. Buksan natin siya sa Vim. Tayo dito. PinoyRB to. Lipat natin pa rin. So, syempre, i-change natin. Gem file, baguhin natin itong 4.03 na to, 4.02. From 5.02 to 4.03, then run natin bundle update, then push natin sa, syempre run tayo ng test, then push natin sa server natin, sa version control natin. Then again, paano natin siya i-deploy? Ang gagawin mo lang, when you set yung ating deployment tool up, which is yung na-mention before, which is say, Capistrano, hindi nasasan yan, yung Strano at Mina, or Vlad. Ang gagawin mo lang, pag naka-setup ka na ng tama, kung gusto mo na siyang i-update, ang gagawin mo lang is you just run a single command. As opposed to dati na marami kang steps na gagawin, mano-mano ka mag-poodle server, mano-mano ka Actually, mas maraming steps pa yung pagbukas ng file sila at mano-mano mong update yung mga files sa loob. When you've got it, it's usually isang command lang. So, in this case, sa Capistrano 3, so, yun na.
Pag na-push mo na yung server, just run cap deploy, siya na bahala maggawa ng lahat ng mga bagay na kailangan gawin. So, problema rito kasi medyo mabagal yung internet. So, ang ginagawa niya, as you would see here, pumunta siya na magpupull from SSH, from Git, lalagay niya sa temp directory, then gagawa siya ng additional steps which is yung mga configuration files. Siyempre, hindi mo pupush yung mga database password, mga iba't ibang secret na settings, gaya ng AWS keys and all that. I-replace niya yun kung ano sinabi mo. Then yung mga shared folders, say meron kang folder na in-upload, doon nakalagay lahat ng upload, ililink niya, mag-same link siya doon. And other stuff, say kunwari sa Rails, we have what we call yung ating napaka-enjoy na bundle exec rake assets precompile. Na yun, ang ginagawa niya is siya na nag-minify at siya na nag-compile ng mga assets which is JavaScript and CSS. And also, rinarun niya additional stuff gaya ng rake migrate, which is update the database to the latest setting, and finally, restart the server. Touch temp restart. Then, kung okay na, then pwede mo lang buksan yung server. Tignan natin kung nag-down yung server ng dev.page. Patay tayo dyan. Why Facebook? Naging Facebook.com. So, yan. Siyempre, nag-restart siya. Mukha naman okay, hindi siya tumirik. So, yan. Instead na, again, ang ginagawa ng main point lang, if there's anything to, parang in a nutshell, kung ano yung ginagawa na dito sa mga deployment tools na to is, as opposed sa marami kang ginagawa, ang gagawin mo na lang is usually, you just push to the repository and mano-mano mo, just run a single command and it will do everything that you used to do manually. And kung na-set up ka ng mga webhooks, gaya na mentioned before, you can actually set it na pag nag-push ka, automatic na i-run itong mga bagay na to. But personally, hindi pa yung nagagawa kasi I like more control. So, let's look at kung ano yung mga usual na ginagawa natin sa deployment tool. So, ang example natin dito is Capistrano. So, let's look at Capistrano. So, Capistrano is, siyempre, a gem, package siya, written in Ruby, and si-set up mo yung mga settings na kailangan mong gawin, and it does what it does. So, in this case, makita natin yun din sa devcode. Ang ginagawa natin is nasa deploy.rb file yung shared na settings natin. So, for instance, itong locking door niya lang yan. So, itong mga other stuff na to, say, set application o pangalan application, then, again, kasi bubuan niya from version control. So, yan yung URL ng version control natin, which is devcode. By default, pwede kang ginagamit niya Git, but you can also use other stuff like Subversion. But again, iba yung URL ng repo ng Subversion. And also, yung mga other settings na pwede mong gawin, for instance, again, yung linked files, kasi kunwari, kailangan mong override yung database at YML kasi kalokohan na yun. Mention na before, kalokohan na ilagay mo sa version control na sa public na GitHub na public version control na yung makukuha mo yung database settings and some other stuff. Kunwari yung mga secret keys and other configuration. Dito na yan. I-link na. Later, pakita ko ano yung nangyayari pag nag-link siya. And also, directories. For instance, meron kayong directory na kailangan hindi nagbabago per deploy. Ilalagay niya yan dyan. So, I wonder why may temp dyan. Hindi man dapat kailangan ng temp. Ay, tama. Kailangan ng temp kasi dyan sa akin. And other stuff. Pwede kayong mag-reconfigure. Ang gamit niya is more like syntax niya is like rake. And alam natin, hindi nyo alam, might not know yung the guy who made rake just passed away. But let's not talk about those things yet. So you can set up yung mga ibang pwede nyo gawin. Say, in this case, ang gamit na yung server is passenger. So to restart the application there, you just need to touch yung isang file. Para pag next request comes, it will restart the server.
And some other stuff gaya ng clear cache. Yun, may kita na natin mamaya yung mga bagay niya. So, ang mangyayari dito is, yun, ang gagawin niya is pag nag-install kayo, again, pag nagawa niyo to, na-set up niyo to, deploy.rb na to, and some other settings, pakita na mamaya ibang settings. Ang gagawin niya is, it will SSH to the server and run the commands. As we've seen before, based dito sa mga settings rito, i-run niya manually yung commands. First of all, kukunin niya yung repo. Ano yung mangyayari dun sa repo natin? Let's SSH the server. So, gagawin niya, hindi lang niya basta-basta kukunin isang copy. Meron siyang folder na releases folder. So, pakita lang natin siya. Ignore nyo lang itong, anyways, yun. So, meron siyang current na folder which contains yung current na version, which is essentially just a symbolic link to the release dun sa nasa releases natin. Yung releases folder which contains a list of possible yung mga previous na releases niya. So, ito tayo sa releases. So, yun. Last 5 releases kasi may setting na sasabihin mo na last 5 lang na i-retain niya. And yung shared folder. Also, yung repo kung saan nalagay niya, as far as I know, dyan nakalagay temporary yung repo. Yung shared folder, dyan nakalagay yung mga bagay-bagay na nasa-shared. So, instead na isang folder lang, as we are usually taught sa unang natuto tayo mag-deploy sa isang server, nasa isang folder lang lahat. In this case, maraming different folder nakalagay yung app natin. And naka-symlink lang siya via dun sa current, kung ano yung current, which allows the Capistrano to roll back to a previous version. Yun nga lang, again, sa mga app natin, kumari, you accept uploads. Kumari ito, nalagay natin yung uploads namin sa public upload folder. Since kailangan naka-retain yun sa lahat ng mga releases, meron tayong shared folder. And again, doon sa settings natin, so, for instance yan, yung kumari, temp na yan, pero pakita na yung public na. So, yung uploads folder, baka hindi nyo nakikita yung uploads folder, kung saan nakalagay yung mga uploaded pictures namin, is symbolically linked dun sa shared folder. So, kahit maraming deploy na tayo, after ng deploy, linilink siya dun sa original na folder na same thing na sa mga assets, which is yung kino-compile natin. Anyway, so yun yung point natin. Una, pupunta sa server, i-pull niya from the repo, bubukas siya, gagawa siya ng additional folder dun sa releases. Then, gagawa siya ng additional steps, say, ililink niya yung mga files dun sa shared folder. Then, after that, change siya yung link ng current to dun sa current na release natin. So, yun lang naman yung first. Essentially yun lang ginagawa niya. Instead na ikaw nagagawa doon, meron kayong iba't ibang folder and mano-mano mong isi-symlink yun. Siya na bahala gumawa ng mga bagay na yun. So yun. In addition, so basically kung nag-deploy kayo, yun lang talaga kailangan ginagawa. In addition doon, meron pa siyang paldan yung ginagawa kong command is cap production. So in case na marami kayong ibang environment, say meron kayong test environment or staging environment, you can use yung ating config deploy. Either pwede mo ma-define sa file kung ano yung gagawin niya per environment. So for instance, yung production environment, nakalagay kung anong folder siya naka-deploy. And also kung ano yung mga users na gagamitin mo. And also, same thing, kung ano user. Pero essentially, ang ginagawa lang dito dun sa iba't ibang file na to, pakita natin sa staging.
So yung sa staging is similar, ang difference lang niya is iba yung folder na ilagay natin. Kasi hiwalay natin, same kasi yung server natin. So ito yung ginagawa ko kasi isang folder lang. Ang ginagawa kasi dito sa mga iba't ibang file na to is dito mo i-extract yung mga settings per environment. Yung mga common sa kanilang dalawa, dun nyo siya ilalagay sa deploy. So sa deploy yung lahat ng mga shared. So nagkataon na ang shared is yung repo URL, obviously shared yan. Yung branch, you can set a different branch. Kunwari gusto mo yung branch dun sa production. Itong branch na to, I think it's a setting dun sa repo URL. It's just an additional setting. Yan yung ilalagay mo dun sa, say, sa production mo. Yung production mo, say, release branch, bago yung staging mo, yung master branch. Dun mo siya i-set dun sa individual na files. Then, kung ano yung gusto mong i-deploy, just run cap space kung ano yung environment na gusto mong gamitin, then deploy. So, yun yung ginawa. Kasi previously, this was a plug-in dun sa Capistrano. Kasi if you've been using the old Capistrano file, nakita ko lang yung old na old. So, this is the old one. Hindi nakalagay yung ano niya, wala siyang way para i-set yung built-in na way para i-set na itong ano yung ibang setting for a different environment. Kailangan pang i-install yung Capistrano multi-stage, I think. So, yun. Kasi alam natin yung mga workflow natin sa mga iba't ibang organizations are different, and some organizations require yun na kung magdi-deploy ka, hindi mo pwede i-deploy dun sa production yung a certain branch. Kailangan itong branch lang talaga yung pwede mo i-deploy sa. Anyway, so essentially yun lang. Overall, parang napakasimple ng point niya eh. Parang instead na gagawin mo siya na paulit-ulit yung steps and magkamali ka lang sa isang step, dali ka. Yun, automated na para sa'yo. And kung nagkamali yung deploy, either talagang may problema dun sa code, problema sa network, or problema dun sa Capistrano mismo. So, hindi nyo na yung kasalanan. What will happen next if that's the case? What's next if that's the case? Will you start on deployment, or Capistrano will proceed on the last? Kung nagkaroon ng problema, usually yan nangyayari if there's really a fatal error dun sa deploy. Ang gagawin ng Capistrano, i-halt lang niya yung deployment and i-roll back niya dun sa previous release. Then restart ulit? Hindi na niya. Usually kasi last time na yung restart ng server. Restart ng RC. What I mean is to repeat the procedure. Repeat nyo lang yung procedure. Ka-production deploy lang. Check nyo anong problema, then say, baka mag-push kayo ulit dun sa, commit kayo ng change na mag-fix nun, push kayo sa server, then ka-production deploy ulit. So immediately it will do the rollback of the... Automatic na niya yung rollback kung hindi na tapos yun. Ano. Kasi sa last step naman talaga yung pag-symlink ng current dun sa ano. As far as I know, I'm not really sure, pero as far as I know, sa mga last steps na yun, kung talagang nagkaroon na ng problema somewhere, in the steps. Yun na. Okay, so I guess yun lang naman yung ano. It's more of para instead na you're going to spend 5 minutes of your time every deploy, magiging ano na lang, 5 seconds din mag-CR kayo o mag-copy kayo. And ang kuwanan nyo na lang rito is gagastos kayo ng isang afternoon para pag-aralan po ano yung Capistrano and kapain siya. Kasi in our experience talaga, I guess common yun sa lahat sa amin ng mga kahit ng Capistrano or Mina, you're going to spend 1 or 2 days trying to figure out how to make it work. Pero pag nagawa niya na siya, wala na yung problema. Yun lang yun. Pero yun, masakit sa ulo siya. Especially, sige, lipan tayo sa Mina. So Mina is essentially just the same,
pero medyo mas mabilis siya. Kasi ang ginagawa kasi ng Capistrano, previously sa Capistrano, so first step, mag-SSH siya dun sa server, then iraran niya yung command, then pag natapos yung command, balik siya. Next command, SSH ulit siya. Pagdating sa Capistrano 3, naggamit sila ng bagong something, which is SSH get. Instead na nag-SSH siya pa ulit-ulit, meron siyang connection pool ng SSH. Kasi again, you can use, like Ansible, you can use Capistrano to deploy to multiple servers. So dito, gamit niya, meron siyang connection pool ng SSH para gawin niya. Ang difference naman dito is, again, parang medyo paulit-ulit pa rin yung pag-SSH. Ang difference ng Mina, gawa ni Papa Rico, ang mad crash ng bayan. Instead na nag-SSH siya dun sa lahat, ang ginagawa ng Mina is, kino-combine niya lahat ng steps and converts it to a single bash file. So, isang shell script lang siya. Ang gagawin niya, may SSH siya dun sa server and iraran niya yung script na yun na isa bagsak na. So, kung magkaroon ng problema, part na ng script dun yung pag-rollback. So, again, ang ginawa niya, ang reason why ginawa na natin rito kasi alam na natin bulok ang internet na sa Pinas. So yun, essentially it's the same. Makita niyo siyang sample, ang inyong ginagamit ko sa Frog, yung RB.org. It essentially just looks medyo pareho yung itsura niya. So also you have a deploy.rb. Again, you set kung ano yung user na gagawin mo pang station sa server, kung anong branch gagamitin nyo, kung ano yung SSH nyo, kung ano yung folder. Halos same lang yung settings na may kita nyo dun sa previous dun sa Capistrano. And again, kung gagamit kayo ng say RBN, sa Capistrano rin, gamit kayo ng RVM or RBN, there's plugins to enable it pag nag-SSH, nag-deploy na kayo. And yun, I think ang problema lang dito sa, so same rin, yung shared niya, may shared paths, pwedeng folder, pwede siyang file, so isang step lang siya. I think lang yung medyo may problema sa Mina is it's not as widely used as Capistrano. So, kunwari ito, tinopa kasi ginamitan ko ng Puma. Ang Puma, pag magre-restart ka ng Puma or mag-setup ka sa kanya, medyo may funky shit na gagawin ka pa. Mag-send ka pa ng user to signal. As opposed dun sa passenger na touch temporary restart lang para ma-restart siya. So yun, medyo, yan. And also, you also have to define kung ano yung gagawin ng steps. As opposed sa Capistrano, meron na siyang default steps na ginagawa. And yun, halos same lang rin yung ginagawa niya, but again, it's a different-ish approach. But ang advantage niya is, kahit nagbago na yung, kahit nagbago na yung Capistrano, medyo mas mabilis pa rin yun in my experience. So, try natin siya kung madideploy. I'm not sure kung may SSH key ako dito dun sa server, sa laptop na to. Pwede mag-deploy. Sana meron. And medyo mas mabilis yung ano niya. So, yun, parang yung pag-simlink, alam mo yung bagal na part dun sa Capistrano, which is yung mag-link siya ng files, yung umaabot mga around 10 seconds para mano-mano niyang i-simlink yung mga files and all that. Sa Mina, parang less than a second na ginagawa na niya yun. And syempre mabilis kasi walang asset pre-compilation kasi chine-check rin niya kung may nagbago dun sa assets folder. Kung walang nagbago sa assets folder, di na niya i-pre-compile. And yun. Also, yung folders niya ay hindi timestamp. Ang folder niya is incrementing number. So, in my experience, mas mabilis mas mabilis ang Mina, pero in my experience rin, mas masakit sa ulo ang Mina kasi again,
mas konti yung gumagamit, mas less ang documentation, and there are still some corner cases na I think hindi pa na-fix na bugs. Ngayon kung kailan huling na-update yung Mina. So as I know, medyo matagal na rin din na-update yung Mina. So you'd expect na medyo may lamang ng konti yung kapisran. Okay, so I guess that's that. Paano kayo mag-deploy? Ang hindi ko lang may explain is paano pag Heroku style na gagamit kayo ng webhooks. Personally ko siya nagagamit again, na mo kanina. Pero parang pag git push niya na rarun na niya yung dadaan mo na sa CI, syempre iraran niya kung successful lahat ng test. Kung successful yung test, i-automatic na niya i-deploy. Personally, di ba siya nagagawa? So it's, I think you it's... heard someone use that outline that concept when using Mina and push. Dapat. Kasi as far as I know, yung mga large setups, kagaya ng, I think, mga gaya ng Etsy, Instagram, mga ganun, or say even Facebook uses a similar approach. Alam ko wala naman silang release engineer na shit na ginagawa namin dati. Parang continuous deployment rin sila as long as the test pass, automatic deploy na dapat yun. It should be automated naman. Yun nga lang, I have no experience doing that. And ilan hundred users nung pumunta sa mga websites na to parang kailangan na talagang sobrang hardcore na pag git push ko, automatic na mag-email sa akin bigla yung isang server ko na-deploy na siya. Okay? Yun yan, medyo overkill siya. For some cases, medyo overkill siya, but as once you've experienced it, parang nanggaling ka dun sa old style ng pag-deploy, parang raran ka lang ng isang command, medyo you really can't go back. Actually, at Asian, they have the Bamboo is supposed to be. Although, kasi proprietary yung ano. No, yung ano This one's open source. So, before we're using Bamboo, but although not-favorite siya because of the permission, so I'm thinking na you can create something like that sa ating. Pwede siya. Pero, sa tingin ko, ang ginagawa nila dun sa Heroku na style is parang pinaghalong ganito, app deployment and server deployment plus mala-Docker style image. Parang yung Docker, di ba, gagawa kayo ng parang self-contained image. Pag nag-push kayo, gagawa siya ng isang self-contained image, doon niya isasalpak. As opposed to ito na ilalagay lang niya sa isang folder and restart lang yung server. Ang ginagawa nun, iwalay na instance, then start yung instance, then i-reroute niya yung traffic doon sa mga conceptual na tawag ng build pack. Tapos nandun na lahat ng restart. So yun, Sasaksak mo na lang yan. medyo hardcore siya para sa yung gagawa ka lang ng block, parang kailangan na gumawa ng LXC container, gagawa ng bagong image ng PHP 5.5 database yan. So, I guess, no questions para If your next meetup, you have a new with Ansible, then being combined the two, let's see. hardcore. Departamad. I don't think so. Anyways, next month kasi Next month, Rubicon. next month kasi Rubicon, I'm not sure if we're going to have a meet-up. Ang alam ko parang... Yun na yung meet-up. Yun na yung meet-up, yung parang may meet-up Kung before nung ayaw Rubicon. nyo magbayad ng 9,000, pumunta kayo lang sa meet-up before, which is yung mag-introduce ng workshop. Libre yung workshop, di ba? I think, Yung workshop ni Rad and ni Topher before. May bayad. Last time may 500, pero I'm not sure kung anong gagawin nila. Pero as far as I know, since next month is the first Ruby, itangahan yung rubycons.ph para shameless vlogging ng mga speakers na nandito. So yan, next month is Rubicon, so wala tayo. Kasi no, wala, hindi ideal na, unless may pre-meet up kayo na inuman. Pero din sila dapat sa venue. hindi ko wala. Yun, no? Salitin ko mo ano. Malupit siguro mo.
Anyway, kailan ba yung red dot? Red dot, nagbukas na yung early. Yes, June 26. So, kung hindi kayo, kung ayaw nyo maggastos ng 9,000, gastos kayo ng 20,000 kung kaya sa red dot. Pero dun si tender dot. Yun lang, I think, advantage yung isang main advantage yung tender dot. Wala si tender dot sa Ruby. Anyway, other questions? Wala na. Announcements aside from RubyCon? Wala. So, Mahirap ba yung migration from CAP 2 to CAP 3? Or not really. So, ipakita lang natin yung niya. Saan ba yan tayo? Ito yung ginawa na sa... Ang difference kasi niya is, again, yung SSH git stuff. So, tatanggalin mo lang yung cap file, i-replace mo yung cap file. Yan, just replace the cap file. Kami may local pre-compile kami dati kasi naglolo ko yung pag-compile ng CK editor. Pero hindi nangayos na yata, nangayos sa CK editor kaya tinanggal na rin na yung local pre-compile. And by default, remote cache yung ginagawa niya. If you want it locally, you just have to change the setting. Yung PTY is default na to, hindi na kailangan. Hindi na to kailangan login kasi hindi na kami nag-RBM. So, side note lang, kung gagawa kayo ng server application na isa lang yung app nyo ng server, you don't need to install RBM or RBM for chroot. Just install system Ruby. May Brightbox experimental na repository for Ubuntu. Meron ng Ruby 2.1 doon. So, ang gagawin nyo na lang, install nyo yung Ruby, then install yung bundler. Kasi ang ginagawa dito usually dito sa Capistrano and in even in Passenger, ang ginagamit ng Passenger is yung bundler. Hindi mo na kailangan install yung gems kasi nakalagay siya dun sa folder. Sira na yung connection ko rito. Try natin. Anyway, balik tayo pag na-SSH na tayo. So, ang difference is generally speaking, simple kasi yung deploy at Barbie namin. Kaya medyo madali lang yung pag-compress. Kasi dati, kunwari ito yung link, mga link files na to, kinumbay na namin dun sa link files. Kasi dati walang ganun, paano mo gagawin. Other stuff, yung pag-clean ng expired, I think it's already, keep releases na lang yun eh. And since na-comment to, ibig sabihin niya, it's a default setting. And generally speaking, hindi siya inabot ng buong maabot. I think mga 4 na oras ko lang nagta-trial and error. Pero matrabaho kasi, in our experience talaga, apart from problems related to asset recompilation, ang madalas yun talagang problema yung setup ng mga ganito is yung mismong pag-create ng Kasi medyo rin mahirap maghanap ng documentation. Sana ito, Capistrano 3, pag nag-google ka, kailangan mo talagang sabihin na Capistrano 3. Kasi otherwise, makuha mo mga help files is Capistrano 2. Okay, pakita lang natin. CD shared. So yun yung sinasabi ko kanina, ginagawa kasi ng Capistrano and I think even Passenger kung anong ginagawa. Instead na kailangan ng install, kung nga gem list ako, wala akong naka-install na Rails dito. Kasi lahat nakalagay dun sa bundle folder. Pag nag-deploy ka, rarun niya yung siya ng bolt, ilalagay niya yung mga file dun. So, hindi mo na kailangan
Hindi mo na kailangan i-install. Kaya there is really no need to use RBenv and RBM server nyo. Kailangan nyo lang is-install yung Bundler and usually that should be enough. Siyempre, install Ruby, then install Bundler and possibly yung mga tawag dito, mga libraries na required ng mga anyway, so other questions? Para wrap up na tayo. Last 10 minutes na tayo dito. May ano ba? More sugar. Anyway, so thanks for listening. And see you sa Ubicon.